kumain at magpakagat sa iba't ibang hayop at insekto para sa online views. Ang 39 anyos na si Elwin mula sa Cebu. Ito raw ang ultimate goal. Talagang sinusubok nitong kapuso natin ang hangganan niya, ha? Gaano kaya siya kalakas? May hayop o insekto kaya magpapatiklop sa kanya? Isang babae. Nakaladkad habang nagpa-paragliding. Ang paragliding kasi umaasa tayo sa kalikasan. At ang kalikasan is never predictable. Of course, nandiyan ang hangin at nandiyan yung tinatawag na thermal draft o yung init ng hangin. Ang videong ito umabot sa mahigit 2.2 million views. I got wounds sa elbows and knees. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng insidente? Anong tawag dito? Airplane. Airplane. Paper airplane. Pero alam mo ba, ikaw ba sasakay ka sa isang eroplano na walang makina? Hindi? Sasakay ka ba sa isang eroplano na walang makina? Ay, hindi. Bakit hindi? Hindi pa paano makalipad yun? Walang makina. Narinig mo na ba yung sport na paragliding? Hindi pa eh. Hindi pa? Ang paragliding galing sa dalawang salita na parachute at gliding. Yung nakita mong eroplano kanina, gliding. Yun ay pwede ka lumipad sa hangin ang gamit mo parachute. Paragliding. Parang eroplano yan na lumilipad na walang makina. May ilang nagsasabi ng paragliding ay naimbento sa France. Pero sa librong may pamagat na hang gliding na napublish noong 1973, sinasabing sa USA ito nagmula at ang inventor nito ay si David Barish. At alam niyo ba na ang paragliding ay wheelchair-friendly? Ibig sabihin, kahit naka-wheelchair at may physical disability, ang isang tao pwedeng maka-experience at mag-enjoy ng isang paragliding flight basta't bihasa at lisensyado ang kasamang pilot. Dami mo alam, Kuya Kim! Woo! Pero kung ganun to kaligtas, bakit kaya nakaladkad ang babae sa video? Sa totoo lang daw, hindi rin mahilig sa paragliding ang video uploader na si Karil. Karil, ang balita ko, takot ka raw sa heights. Bakit ka nag-paragliding kung may takot ka sa heights? Yes, growing up, I had this fear of heights and then in deep waters. And then eventually, na-conquer ko yung fears ko through exploring different experiences. Anong naramdaman mo nung nakaladkad ka? Noong una, akala ko normal siya kapag mag-take off yung paraglide. Hindi pa ako ganun ka, nagpapanik. Until na-remove yung shoes ko. Nakasama yung dalawang assistant ng pilot. So parang doon ako medyo nagpanik na parang hindi planned na mag-fly na ako that time. I got wounds sa elbows and knees. Tapos may dumating pa na malakas na wind. Hindi rin expect ng pilot yung nangyari. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinera at pumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video nito? Sabahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Mani 사랑해요, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Good boy ba ang alaga niyong aso dahil naturuan niyong mag-sit o mag-high five? Wala kayo sa asong to sa Bohol na may video umabot na sa 1.4 million views. Hindi rin siya kontento sa pagtakot pag-swimming, kaya minaster na rin niya pati ang pag-skimboarding. $1.5 million ang nangati nang mapanood ang video ito ng isang lalaki na minukbang ang isang higad. Kumusta naman kaya ang lasa ng higad? Higud din ba? Hindi talaga mapakali si Kuya dahil umani na ng 14.5 million views ang isa pa niyang video na naglagay siya ng sandamukal na makalanggam sa loob ng shorts niya. Aray! Ang kati! Magat sila sa puwet, lahat dito sa loob. Parang napapaso ng apoy. Paragliding lang naman ang pakay ni ate. Pero bakit parang hindi gliding ang nangyari? Ang epic fail na pag-take off ng paraglider na umani na ng 2 million views online ay resulta raw ng sobrang lakas na bugso ng hangin. Ano nga man dahilan sa likod ng insidente? Dinayo namin dito sa Rizal ang lugar na pinuntahan ni Karil para mag-paragliding.
Ang mga piloto rito, mga lisensyadong piloto for paragliding from all over the world. Nakilala namin si Boa, ang Indonesian pilot na nakasama ni Karil sa video. I did paragliding for about 16 years. I didn't notice that when we inflate the glider, the wind becomes stronger. I lose control of one of my hand. I lose control, but yeah, still can make it. Nakalipad naman daw si Karil noon, pero kinailangan pa rin nila mag-emergency landing o bumaba kaagad kahit hindi pa tapos ang flying time ni Karil. That happens sometimes because the wind is always changing. Sometimes we can read the wind, but sometimes we cannot read the wind. Para makapag-paragliding, kailangan munang may harness ang pasahero at piloto. Ito yung airbag niya, pag lumipad, papasok yung hangin. Sa harness bag ng piloto, may reserbang parachute. Chine-check yan before flight kung properly naka-lock. Kasi minsan, aksidente rin to pag nahulog to during take-off. Kasi bubuka yan, babagsak tayo. May dalang radyo rin ng piloto para may komunikasyon sa baba. At kapag ayos na ang lahat, ayusin na nila ang wing o glider na gagamitin. At pwede na lumipad. Dami mong alam, Kuya Kim! Balikan naman natin si Karil. Dahil determinado siyang ma-conquer ang kanyang fear of heights, bumalik daw siya kinabukasan. Ano ang feeling nung finally nakalipad ka na? Ang saya ng experience kasi para POV siya ng ng ibon na parang ang peaceful, iba yung view talaga. Nasa Wiman sa unang subok, happy ending naman pala ang paragliding experience ni Karil. Kamu tahu lebih banyak, Kuya Kim! Hindi raw siya kontento sa pagtakbo at pag-swimming, kaya minaster na rin niya pati ang pag-skimboarding. Dumaan na rin ba sa FYP o For You page nyo ang nakakabilib na video na ito ng isang aso? Nasinggaling ng amo niya na mag-skimboarding. Sa ngayon, umani ng video ng 1.4 million views. Ang netizens halos hindi makapaniwala. Saan nakakabili ng ganyang body? Wow! Ang galing naman ng fur baby na yan. Ingat ka, bebe! Ang talino, grabe! Ito sa Panglao, Bohol, kinagigiliwan na social media star na to na walang iba kundi ang 6-year-old half Labrador, half Aspie na si Brad. Ang pagsikat niya nagsimula lang naman sa video na ito na in-upload ni John Ryan Dulauta. Sa video makikita si Brad na walang takot sa tubig at siya pa mismong sumasakay sa alon gamit ang skimboard. Kasama ni Brad ang amo niya na isang naghagis ng skimboard na dali-dali namang sinasakyan ni Brad. Ang skimboarding ay isang water sport. Sa larangang ito, hindi rin nagpapahuli ang aso sa pagpapakitang gilas. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Makakausap natin ngayon ang uploaded ng video na si John Ryan Dulauta. John Ryan, anong reaksyon mo nung una mong makita si Brad na nag-skimboard? May narinig po kami asong tabon ng tabon. Kaya po, nilapitan po namin kay Kim. Na-amaze po kasi ako, tsaka first time ko din pong makakita ng aso na nag-skimboarding, kaya po naisipan ko po mag-video. Si Brad ay alaga ni CJ Regino mula sa Davao del Sur. Lumipat sila sa Panglao, Bohol noong 2014 at dito niya na-meet si Brad. Lagi niya sinasama ang alaga sa pagsiskimboard at surfing. At dahil game na game naman si Brad, naisipan niyang turuan na rin ito. Nung una, nahirapan pa si Brad na sumampa. Pero makalipas ang isang buwan ay nasanay na rin ito at tila eksperto na rin sa skimboarding.
Kasama natin ngayon si Dr. Romulo Bernardo, isang animal expert. Dok, gaano ba katalino ang aso? Well, mga aso, kahalintulad yan ng mga 2-year-old na bata. Na makukuha niya yung mga basic na commands at saka yung mga inuutos. Kaya nila yon. Ang mga aso para matuto ng treats ay kailangan ng positive reinforcement. Gaya ng pagpuri at pagbibigay ng rewards o treats na gusto nila. Mas magiging madali at maayos ang kanilang pagkatuto kung maglalaan tayo ng panahon at hahabaan natin ang ating pasensya. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Kaya niyo bang kumain at magpakagat sa iba't ibang hayop at insekto para sa online views? Ang 39 anyos na si Elwin mula sa Cebu. Ito raw ang ultimate goal. Talaga na sinusubok nitong kapuso natin ang hangganan niya, ha? Gaano kaya siya kalakas? May hayop o insekto kaya magpapatiklop sa kanya? Kamakailan lang nag-viral ang video ni Elwin na buong tapang niya isinubo ang isang higad. Tila nginuya pa. Bukas, magang-maga ang uso mo, kuya. Angkat niyan sa bibig. Kahit ano na lang, kinakain mo. Sigurado marami sa atin ang takot dumikit sa mga higa dahil sa kati ng kanilang balahibo na kung tawagin ay sete. Kapag nagkakaroon ng kontak sa tao, natatanggal ito at bumabaon sa balat. Ito ang dahilan ng pangangati. Paano pa kaya kung sa dila sila dumikit? Masakit yan. Hindi raw itong unang beses na kumain ng higad si Elwin para sa kanyang vlog. Nung unang beses daw niya itong lulukin, matinding pangangati ang naramdaman niya sa dila at bituka. Ang balahibo niya ay dumidikit sa ating dila, makate. At pagpasok, pagpaganyan sa ating large intestine, sobrang napakate, wala akong tulog isang gabi. Yung dila ko ay namamaga. May mga taong allergic sa higad. At pagka-allergic siya, pwede siya magkaroon ng tinatawag nating anaphylactic shock. Mamamaga ang kanyang bibig, mamamaga ang kanyang lalamunan at hindi siya makakahinga at siya'y mamamatay. Delikado itong ginagawa niya. Pwede niya ikamatay ito. Sa takot, pinuran niya ang video. Kaya sa pangalawang subok, hindi na gaanong mabalahibo ang hinuli niya. At hindi na rin niya ito nilulun. Pag nakatusok, nag-i-inject yun ng toxin. I would assume na hindi siya yung klase na maraming balahibo na maaring mag-cause ng irritation. Ang higad video ni Elwin, kinapitan ng 1.5 million views. Pero, hindi pa raw siya nakontento. Nakaligtas sa higad si Elwin. Dito kaya sa napakaraming mga hantik. Ubra pa siya. Sa video, makikitang hawak ng tumpok ng mga tuyong dahon na pinapamahayan ng sandamakmak ng mga hantik o yung malalaking langgam. At pinasok niya ito sa loob ng kanyang shorts. Maya-maya pa, si Elwin, eto taglulupasay na. May sapi si kuya. Kasakit, Lods. At tapang atao. Sa singit pa nilagay. Alam nyo, yung singit natin, napakarami mga nerve endings dyan. Kaya napakadaling ma-stimulate, napakadaling ma-excite dyan sa singit. Pag dyan mo sinaktan at dyan mo nilagyan ng langgam, mas matindi ang sakit. Magat sila sa puwet, lahat dito sa loob. Parang napapaso ng apoy. Ang mga hantik na nasa video, isa sa mahigit 12,000 species ng langgam sa mundo na kadalasan nating makikita sa mga puno at lupa. Sinabihan din ba kayo ng nanay niyo noon kapag pupunta sa ospital? Hindi naman masakit yung injection, anak. Parang kagat lang ng langgam. O diba? Diyan tayo nakumbinsi. Gaano nga ba kasakit makagat ang isang langgam? Meron silang formic acid na pag nakagat nila, na-spray nila doon sa site, magkakos siya ng irritation. May isang uri na langgam na tinuturing na pinakamasakit mag-sting. Sila ang bullet ant. Gaano kasakit ang kagat nila? Makukumpara daw sa sakit pag tinamaan ka ng bala. Nakangitang daibawaan, Kuya Kim. Ang pagpapakagat ni Elwin sa mga langgam nagdulot sa kanya ng matinding pangangati at mga pantal. Pero kumagat naman ang views niya ng 14.5 million. Talaga matibay Pero sa huli niyang content, naku, delikadong uri ng hayop na binangga niya. Isang ahas. Makikita kung paano ang bibig ng ahas na ito ay nakasukbit sa kamay ni Elwin. Ang tingin ko doon sa ahas na yun, it's more on a file snake or kung tawagin yung iba is elephant trunk na
na snake dahil loose, baggy loose. Yung maluwag yung balat nila. Pag-amin ni Elwin, Sinadya ko talaga yung pinagay na si Snake. ang ahas content ni Elwin malapit na rin umabot ng million views. Pero kung nagkataon daw na totoong si Snake ang nakakagat sa kanya, baka hindi na niya ito nasaksihan. Lubhado kasi makamandagan si Snake at tiyak siyang mamamatay. Kung pipili ka, langgam, bubuyog, higad, anong pipili mo? Langgam na. Langgam na lang? Hindi ko langgam na lang. At bakit langgam? Mas maliit ko eh. Oo, maliit lang. Kasi pag higad, sobrang kati na, baka magsugat ka. Baka magsugat. Dami mo alam, Kuya Kim. Dapat kayo rin. Pero si Elwin tuloy pa rin daw sa pagpapasikat. Hindi para makilala, kundi para lang daw kumita. Isang mangingisda si Elwin, pero maswerte na raw kung makapag-uwi siya ng 200 piso sa kada palaot niya. Ang isang mangingisda ay mahirap kasi hindi natin alam pag pumunta tayo ng dagat ay makakuha tayo ng marami, huli. Sinubukan na raw niyang mag-vlog tungkol sa iba't ibang mga isda nung kasagsagan ng pandemya, pero natigil ito dahil ang cellphone niya nahulog sa dagat. Sa ngayon, binubuhay na raw ulit ang paggawa ng content. Kaya nagpupursige siya sa pagsubok ng mga bagay na extreme. Dito na sa Facebook, start ako ng July. Pili ako ng bigas, pili ako ng ulam, bayad ng utang, hindi na ako nangingisda. Pinupokus ko ang sarili ko sa pagbablog. Kadalasan, katanggap ako ng 50K pababa sa isang buwan. Pakiramdam daw ni Elwin, bata pa lang siya, sinubok na ng kahirapan ng tibay ng kanyang katawan at sigura. At ang susunod nga raw niyang pagko-content, ayun na niya gagawin, ang pagpapakagat sa pagong. Dahil dyan, napatunayan kong atapang-atao ka nga, Elwin. Pero paalala lang, huwag abusuhin ang katawan. Wala namang masama sa pagharap ng paraan para kumita. Basta hindi ito katumbas ng ating kaligtasan. Dami mong alam, Kuya Kim! Kasi ito ni mo, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At i-share nyo doon ang inyong video. Malay nyo, next week kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral. Dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin.